Okay guys, good day sa inyo lahat na nanonood sa channel ko. At dahil sa marami pong nag-request na paano daw mag-deliverance, no? Kasi may nag-message sa akin dito. Sabi ni Lex, good day, hihingi lang po ako ng advice regarding sa aking pamangkin. Meron po siya mga nakikita na hindi katulad natin. At may oras na para siyang sinasaniban. Hindi pa naman po siya violente. Palagi na lang po siya nasa kwarto at wala nang interes sa kanyang mga hobbies at hindi na rin masyadong nakikipag-usap. Ano pong dapat naming gawin, no? So may mga ganyang mga messages na sa tingin ko ay kailangan talaga ng kasagutan. Pero bago muna yan, step by step muna tayo sa ating gagawin na tutorial. Step by step lang tayo, no, para madali lang nyo lang malocate kung ano yung mga kakailanganin ninyo. Okay? So, doon po sa mga bago po rito, please subscribe po and click po yung notification bell para maging updated po kayo sa channel kong ito. And then, proceed po tayo sa topic natin na tatalakayin ngayong araw na ito. Okay guys, let's start. Okay, ang unahin muna natin is ano ba ito tinatawag na exorcist. Ang pagbabatayan ko po sa aking mga paliwanag ngayon ay galing po sa aklat ni Father Sikia na Catholic Handbook of Deliverance Prayers. So hindi po ako gagawa ng sarili ko pong sarili kong interpretasyon. Kung ano yung nakalagay dito, yun lang po sa tuturo ko sa inyo para meron lang po tayong awareness at kaalaman. Hindi po sa pananakot po ito, kundi para maging bukas po ang ating isipan sa mga bagay na katulad ng ganyan. Okay, no? So, unahin natin, no? Ano ba itong exorcist? Ang topic natin ngayon is, who are the exorcists? You know? So, yan ang topic natin ngayon. So, who are exorcists? The instructions from the Roman ritual point out that an exorcist is someone who is expressly and particularly authorized by the ordinary or bishop of a diocese to perform an exorcism. So, ano yung exorcist? Ang exorcist ay yung someone na authorized by the bishop of a diocese to perform an exorcism. So sila yung exorcist. Pag may nakita kayo na nag-exorcise at hindi naman pala siya authorized by the bishop sa diocese nyo na mag-perform ng exorcism, umiwas kayo. Na? Kailangan mag-perform ng exorcism must be appointed or ordained by the bishop, no? Ang kailangang mag-perform ng exorcism. Hindi po madali ang mag-perform ng exorcism lalo na hindi kayo authorized. May possibility po na tamaan po tayo ng retaliation, no? Ang tawag dyan is demonic retaliation. Ano yun? Ganti. No, gagantihan ka. Hindi pa payag ang demonyo na hindi ka gagantihan. Kaya, doble ingat po tayo. Huwag kayong mag-e-exercise. Yung ginawa ni Looney sa flip top na nagsuot siya ng sutanang pampare. Tapos may dala-dala pa siyang crucifix. Hindi po ano yun. Hindi po biro yun, ano? Wag sana idaan sa biruan dahil ang mga prayers na ginamit niya, exorcismos yun ay isang exorcism prayer. Pag ginamit mo ang exorcism prayer laban sa isang biktima ng demonic or spiritual harassment, hindi ka naman exorcist. Mahirap yun. Mahirap. At hindi siya laro. Kung magsa-search kayo sa internet tungkol sa exorcism prayer, may instruction talaga, should be done by an ordained priest. Hindi pwede na mag-exorcise ang hindi ordained priest. Sabi dito, in performing an exorcism, which is also called a solemn exorcism, the exorcist
follows the instructions and uses the prayers found in the Roman ritual of exorcism. So, ibig sabihin, ang pare na gaganap ng exorcism ay kailangan maibatayan at ang kanyang batayang pagbabatayan ay ang Roman ritual of exorcism. Yun ang kanyang pagbabatayan. Hindi siya pwede na hindi siya bumatay doon. No? Yung iba kasi, yung mga albularyo, pag nakakanood sila ng di umano exorcism, meron sila sariling orasyon. Hindi yon. Huwag kayong paniwala sa mga albularyo. Hindi yon. Ang kailangan gamitin ng exorcist na ordained by the bishop of the diocese to perform exorcism ay ang Roman ritual of exorcism. Hindi pwede na hindi dyan magbatay. The exorcist deals especially with cases of possession. Sila yung nag-handle ng mga biktima ng spiritual harassment. Mamaya, abangan nyo lang mga ilang step by step ito para alam nyo kung saan kayo titingin. Hindi kayo puro yung buong video. Hindi ganun, sobrang haba, di ba? Hindi kayo magkaka-interest doon. Sobrang haba. Hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng mga time na ito yung topic na gusto ko. Ito is step by step natin ito, is episode by episode natin ito, no? The exorcist deals especially with cases of possession, the greatest form of extraordinary demonic bondage. It must be remembered that all bishops are exorcists. Ayan, no? So, di nyo alam kung meron bang exorcist sa lugar nyo? Di nyo alam? Halimbawa, may kayong kakilala, biktima ng spiritual harassment. Hindi nyo alam kung saan kayo lalapit. Yung paring nilapitan nyo, sabi niya, wala akong background. Wala akong background, hindi yan ang specialty ko. No? Yan ang specialty ko. So, saan kayo lalapit? Sa bishop. Sa bishop kayo lalapit. Bakit? Sabi ni Father Sikia, it must be remembered that all bishops are exorcists. Kaya sabihin mo natin na yung bishop nyo walang background. Wala siyang background, paano magpalayas sa authority niya as bishop, makakapagpalayas siya. Nakakapagpalayas siya. Sa authority niya as bishop, kaya niyang gawin yon. So, ngayon, yan ang ating unang episode sa araw na ito. Sino ba ang lalapitan kung wala kayong alam na exorcist sa lugar nyo? Ang sagot, ang bishop, dahil all bishops are exorcists. Yan na, all bishops are exorcists. Hindi ang albularyo, hindi ang kung sino magtatawas. Ang may authority lang to cast out evil spirit, yung exorcist. Kapag albularyo nilapitan, sabi nila, gumaling yung kaibigan ko temporary siyang, hindi talaga siya dahil babalik yun. Anong ginawa? Malamang yung gabay ng albularyo mas makapangyarihan doon sa espiritu na nanggugulo sa'yo, sinubjugate lang niya, kumbaga tinakpan lang niya. Hindi talaga niya winalis, tinakpan lang niya. Yun, para bang dumi, ang ginawa mo, tinakpan mo lang ng basahan para hindi makita. Tinakpan mo lang ng basahan. Yung mabigat-bigat na basahan ng ang tinakip mo sa kanya. Hindi mo siya talaga siya winalis. Tinakpan mo lang. Ganyan na nangyayari. Yung albularyo, sinasubjugate lamang nila. Pinapalayas daw. Hindi nakakapagpalayas pag hindi ka authorized. Hindi ka authorized. Dapat authorized ka para ka makapagpalayas. Yan o. So, tandaan ninyo, kung mayroon kayong kilala na biktima ng spiritual harassment at hindi nyo alam kung sinong lalapitan nyo, make sure na lumapit kayo sa bishop dahil all bishops are exorcists. Okay, yan po muna ang tampok natin sa video na ito. Abangan nyo po ang susunod na darating na mga videos upang malaman nyo kung ano ang gagawin. Kita-kits po tayo ulit. Maraming salamat po.